Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung kanino ka patay na patay o sinless perfection. At ang ating Bible verse ay mula sa Colossians chapter 3 verse 5. Mga kapatid, kapag ating naririnig ang salitang patay na patay, ay madalas natin naisip na tayo sa term of love o crush. Pero sa ating Bible verse na Colossians chapter 3 verse 5, sinasabi dito ay ibang klase. Hindi ito tungkol sa kilig, kundi tungkol sa kasalanan. Ang sabi doon, mortify therefore your members which are upon the earth. Ibig sabihin, dapat nating patayin o alisin ang mga gawa ng laman na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya ngayon, ang ating pag-uusapan ay sinless perfection. May mga nagtuturo na posible daw na ang isang Kristiyano ay maging ganap na malaya sa kasalanan habang nabubuhay dito sa lupa. Pero kung ating titignan, ang scripture na ito ay maliwanag na hindi yun ang sinasabi nito. Totoo na habang lumalakad tayo sa pananampalataya natin ay nagiging mas banal tayo at mas nagiging kawangis si Kristo. Pero hanggang hindi pa siya bumabalik, ay mananatili pa rin ang presensya ng kasalanan sa ating buhay. Kaya kahit si Apostol Pablo mismo, aminado na siya na hindi pa siya perpekto, pero nagpapatuloy siya sa goal na maabot ang ganap na pagiging kawangis ni Kristo. Ibig sabihin, kahit gaano pa tayo katagal sa pananampalataya natin, we will always need God's grace daily. At meron tayong mga tatlong bagay na pwede natin matutunan mula sa ating topic. Unang-una dito ay we are sinners saved by grace. Kaya mga kapatid, lahat tayo ay may kasalanan. Walang exempted dito kahit sino pa man. Kagaya ng sasabi sa Romans chapter 3 verse 23, reminds us na for all have sinned and come short of the glory of the God. Pero dito pumapasok ang biyaya ng Diyos dahil hindi dahil mabait tayo, hindi dahil religious tayo, kundi dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Siya ang nagligtas sa atin at sa Kanya lang tayo nagkaroon ng pag-asa. Kalawa ay we are called to die to self every day. Hindi lang isang beses lang ang pakipaglaban sa kasalanan araw-araw. Every day ay nakakaranas na tayo ng temptations, araw-araw may struggles. Kaya ang tawag ng Diyos dito ay deny yourself, take up your cross daily, and follow me. Dapat araw-araw natin patayin ng mga gawa ng laman, mga bisyo, pride, selfishness, at lahat ng bagay na umahadlang sa mas malalim na relasyon natin sa Diyos. Ikatatlo ay we will be made perfect at the resurrection. Ito ang pag-aasa natin bilang mga mananampalataya. Hindi dito sa lupa matatapos ang kwento natin, muli sa pagmabalik ni Kristo. Bubuhayin nga tayo muli at gagawin tayong ganap. Wala na kasalanan, wala na kahinaan, at makakasama natin siya magpakailanman. Doon natin mararanasan ang tunay na sinless perfection. At dito na nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.